Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Tatalakayin naman natin ngayon ang tungkol sa chronology ayon sa Septuagint o Greek translation ng Torah. Gaya ng sabi natin sa mga nakaraang videos ay maraming mga paliwanag at pinapabor na chronology of years mula sa creation of Adam hanggang sa birth of the Messiah. Isa na nga ang ilan na ang ginagamit na batayan ay ang early Greek translation na Septuagint. Ayon daw sa Septuagint ay may 5,500 years bago ipinanganak ang Messiah. Ipapaliwanag po natin yan ng bahagya sa video na ito. Marami ang naniniwala na mas mapagkakatiwalaan ang Septuagint kumpara sa ibang Bible sources dahil ito ang available na pinakamatandang kopya ng Bible sa loob ng mahabang panahon. Ito daw ang ginamit sa pangkalahatan noong panahon ng Messiah. Ito ang ginagamit ng mga ancient Jewish historians gaya ni Josephus. Ito din ang gamit ng mga early church fathers sa Christianity. At ito din ang unang batayan ng mga early translations ng Bible sa iba't ibang languages. Nagbago lang ang lahat nang lumitaw ang Masoretic text bandang 8th century BCE. Kaya tungkol sa usapin ng hindi pagkakatugma sa chronology ng mga patriarchs na mababasa sa Genesis chapter 5 and chapter 11, ay mas pinapaboran ng iba ang Septuagint kaysa sa Masoretic text. Tungkol sa bagay na yan ay hindi dapat na ang sinuman ay basta-basta na lang magsasabi kung alin ang totoo dyan. Una, wala naman tayo noong panahon na yon. Hindi naman tayo ipinanganak sa panahon na yon. Hindi naman natin nahawakan ang original scriptures. Pangalawa, gaya ng nasabi na natin, sa dami ng mga hypothesis at claims ay mahirap na sabihin kung alin ang tama at katotohanan. Kaya suriin nating mabuti ang mga paliwanag at batayan. Pero lookan lang natin ang ating pangunawa. Sa totoo lang ay hindi lang naman Masoretic text at Septuagint ang dapat pagtuunan ng pansin. Nandyan din ang Samaritan Pentateuch na siyang pinakalumang Hebrew language copy ng Torah. Ito ay nasa labas ng kamay ng mga Jews. Sa pagitan ng tatlong ito ay mas may pagkakapareho ang Masoretic texts at Samaritan Pentateuch kaysa sa Septuagint. Dalawa laban sa isa. Ganun pa man, muli ay hindi ang channel na ito ang magsasabi kung alin sa kanila ang tama. Ang katibayan ang magsasabi. Sa totoo lang ay lahat naman yan ay may mga adjustments na ginawa. Ang binago lang nila ay ang begetting age o edad ng magkaanak. Hindi nila binago ang lifespan o edad ng mamatay. Ito ay bunga ng pagtatama sa isang mas sinaunang scribal errors. May pag-aaral na nagpapakita ng mga adjustments na ginawa ng tatlong ito. Ang Samaritan Pentateuch at Masoretic text ay nag-adjust dahil sa sinaunang scribal error na lumagpas ang lifespan sa Great Flood ni Jared, Methuselah, at Lamech, na wala namang batayan sa kasulatan kaya ang dalawang kasulatan ay itinama ito upang siguraduhin hindi sila lalagpas sa baha. Ang pinakamaraming adjustments na ginawa at pinakamalaki ang bilang na dinagdag ay ang Septuagint. Masyadong halata ang magkakaparehong 100 years na idinagdag ng Septuagint sa mga edad ng pagkakaroon ng anak ng mga patriarchs. Ayon sa gumawa ng pag-aaral na ito ay nagdagdag ng edad ang Septuagint upang itulak pa atras ang kamatayan ng mga patriarka na hindi kasama sa Noah's Flood. Pero hindi napansin ng Septuagint na lumagpas pa rin sa Noah's Flood ang kamatayan ni Methuselah. Silipin natin ito sandali mga kababayan, upang inyong mas maunawaan. Piliin na lang natin ang issues dahil hahaba masyado ang video na ito kung iisa-isahin natin lahat ng errors ng Septuagint version. Ayon sa Genesis chapter 5, verse 25, si Methuselah ay 167 years old nang ipanganak si Lamech.
Ayon sa verse 28 ay 188 years old si Lamech nang ipanganak si Noah. Si Noah ay 600 years old nang dumating ang malaking baha. Dito ay ginamit natin ang Septuagint version, ayon sa pagkakasalin sa English ng Brenton. Kaya ayon mismo sa Septuagint ay 955 years old si Methuselah nang maganap ang baha. Kaya lang ay ayon din sa Septuagint ay 969 years ang edad ni Methuselah nang mamatay. Kaya lumilitaw na ayon sa chronology ng Septuagint ay namatay si Methuselah 14 years matapos ang baha. Isa itong contradiction dahil ayon sa Septuagint ay 8 tao lang ang nakaligtas sa baha. Kaya malinaw na may pagkukulang sa adjustments na kanilang ginawa. Malinaw na may adjustment sila na ginawa dahil wala naman ganitong problema sa ibang kasulatan. Sa ibang mga kasulatan ay namatay si Methuselah bago ang malaking baha. Dito lang nangyari yan sa Septuagint. Ginalaw nila ang nasusulat kaya nangyari ito. Narito ang diferensya ng Septuagint sa Masoretic text. Gaya ng nabanggit natin ay halatang halata na may pagbabago na ginawa dahil halos puro 100 years ang dinagdag sa begettal age o edad ng magkaanak. Siguro kaya ganito ay dahil wala pang CPA o Certified Public Accountant noon at magaling na auditor kaya hindi nila napag-isipan ng gusto na gawing hindi masyado halata. Kaya ginawa ito ng Septuagint upang itulak ang overlap years sa lifespan ng mga patriarch. Sa ganitong paraan ay hindi na mag-overlap ang lifespans ni Eber, Shem, at Noah kay Abraham. Sa Masoretic text kasi ay inabutan pa sila ng buhay ni Abraham. At ganoon din ang mga begetting age ng mga patriarch bago ang Great Flood upang itulak pa atras ang lifespan nila palayo sa panahon ng Noah's Flood. Nagresulta sa year 5554 BCE na creation year. Ibig sabihin ay mahigit 5,500 years ang lilipas bago ipanganak ang Messiah. Ang isa pang hypothesis ay na-corrupt daw ni Rabbi Akiva ang Masoretic text upang palabasin na si Bar Kokhba ang Messiah. Paanong mangyayari na magagalaw ni Rabbi Akiva ang Masoretic text samantalang ang mga Masoretes na nagsulat nito ay 5th to 10th centuries palilitaw? Ang payo natin pag ganito ay huwag tawagin na Masoretic text dahil wala pa ito noong panahon ni Rabbi Akiva. Siguro ibang Hebrew scriptures na lang o kaya ay sabihin na lang na ang katuroan na lang na pinagbatayan bandang huli ng Masoretic text. Pero, muli, gaya ng sabi natin ay hindi naman tayo ang makakapagsabi kung ano ang totoo dahil wala naman tayo doon at kahit sino sa mga researchers ngayon. Ang isa pang theory ay inutusan daw ni Rabbi Akiva ang tao niya na si Rabbi Halafta na baguhin ang genealogy sa scriptures. Ito pa ang isang punto, kung ang dahilan ng Seder Olam ay ang kagustuhan daw ni Rabbi Akiva na ay lapit ang Messianic prophetic year sa panahon ng Bar Kokhba revolt upang ito nga ang lumitaw na Messiah. E bakit naman 1,000 years ang aalisin sa Septuagint chronology samantalang nasa around 100 years lang naman ang diferensya ng panahon ng Messiah at ng Bar Kokhba revolt? Isipin niyo po yan mga kababayan. Ang pinakamabigat na usapin dito ay dahil ayon daw sa bilang ng Septuagint ay 5,500 years na ang lumipas bago ipinanganak ang Messiah. Kung totoo ito, ay 500 years na lang ang kailangan after the birth of the Messiah para mabuo ang 6,000 years. At 1,500 years na lang bago mabuo ang 7,000 years. Lagpas na ito sa inaasahan na 6,000 years for mankind na susundan ng 1,000 years Messianic Kingdom. At 120 years Jubilee cycles. Paano tayo ngayon nalagpas na sa 2,000 years mula sa inaakalang birth of the Messiah? Maliban na lang kung 7,000 years ang nakalaan sa tao at sa ika-8 milenyum magaganap ang Messianic Kingdom. Kaya lang ay saan naman ang batayan sa Bible ng 8th millennium? At ng 140 years Jubilee cycles. Higit sa lahat ay batay sa Septuagint chronology ay nasa 8th millennium na tayo matagal na, bakit wala pa ang Messiah? Kung 8,000 years naman ang nakalaan para sa tao, ay saan naman ang batayan niyan sa Biblia? At ng 160 years Jubilee cycles. Maging maingat lang po tayo mga kababayan at mapanuri dahil kahit ang Septuagint ay maraming issues. Una, ang Septuagint ay hindi original scriptures at hindi transcription.
Ang Septuagint ay isang Greek translation lamang. Ito ay sa kautusan ng ruler ng Egypt noon na si Ptolemy II. Iniisip ng iba na para ito sa mga Greek-speaking Jews pero mas malaki ang posibilidad na ito ay para sa collection ng Library of Alexandria. Ang mga translators nito ay mga Hellenistic Jews dahil may discrimination sa Greek ang mga traditional Jews. Ang mga Hellenistic Jews ay mga Jews na nahirati sa Greek culture. Matatandaan na napasailalim sa mga Greeks ang mga Jews sa loob ng napakahabang mga taon. Kaya nga Anno Graecorum ang taon na gamit dati ng mga Jews. Ang mga translators na ito ang nagsalin ng mga Hebrew names ayon sa culture ng Greeks gaya ng Isos. Ang mga Greeks ang nagpasok sa daily life ng mga Jews ng mga kaisipang gaya ng kaluluwa, multo, impyerno, at iba pa. Kaya ang Messiah ay nagsasalita sa kanila sa kaisipan na nakasanayan na nila pero hindi ibig sabihin ay naniniwala sa impyerno ang Messiah. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Septuagint ang reference ng mga apostol at ng iba pa sa panahon ng Messiah. Ito ang common use sa mundo ng mga Greeks at Romans. Pero hindi ibig sabihin noon na accurate ang Septuagint. Hindi sekreto na maraming variants o pagkakaiba-iba ang mismong mga Septuagint copies sa sarili nito. Ito ay dahil nga at least 70 scribes ang nagsalin sa Greek na magkakahiwalay kaya magkakaiba ng paraan ng translation. Ito ay dahil din sa ayon sa legend ay out of memory nila isinalin sa Greek ang Torah. Isang halimbawa na pagdating sa Tetragrammaton. May Kurios ang ginamit. May transliteration ng Hebrew name. May transcription gamit ang Paleo-Hebrew. At meron din Aramaic script ang ginamit. Hindi lang yun, karamihan ng mga existing copies ng Septuagint ay mula sa 3rd and 4th centuries in the Common Era o Anno Domini. Ito ang Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus, at Codex Sinaiticus. At napakarami pang mga errors at corruptions na hindi na po natin kaya isa-isahin pa. Ang totoo ay inayos ni Origen ang mga errors ng Septuagint noong 3rd century upang magmukhang accurate ang Septuagint. Kaya ang Septuagint ay hindi rin maasahan sa lahat ng pagkakataon. Ito siguro ang dahilan kung bakit nang lumitaw ang Masoretic text ay iniwanan na ang Septuagint kahit ng mga Christians. Bukod pa dyan, ang isang dahilan kung bakit Greek scriptures ang ginagamit at natitira na references, ay dahil sinunog ng mga Romans ang mga Hebrew scriptures. Si Josephus mismo ay nagpapatunay mismo sa bagay na ito at nagbigay pa ng mga pangyayari kung saan sinusunog ang Hebrew Torah scrolls. Ito din ang dahilan kung bakit Greek translations na rin ang gamit ng early church fathers dahil yun ang naabutan nila. Lalo na nang may sali ni Jerome sa Latin ang kasulatan mula sa Greek, at nang naging official Bible language ang Latin, ay mahigpit na ipinagbawal ng mga Christians ang Bible sa ibang languages. Pero alam naman ng mga Christian theologians at translators na maraming pagkakamali sa Greek, kaya naman nang lumitaw na ang Masoretic text ay nag-umpisang ito na ang pinagbatayan ng Bible translations ng mga Christians at iniwanan na ang Septuagint. Isa na sa mga nasunog na Torah scrolls ay natagpuan noong 1970 pero nabuksan lang nitong year 2016, dahil wala pang technology noon na kaya ito basahin na hindi ginagalaw dahil nadudurog ito kapag binuksan. Sa pamamagitan ng high-precision technology ay nascan ang bawat layer nito sa loob. Napakaganda ng technology na ito dahil nalalaman ang nasa loob na hindi binubuksan o hinahawakan. Kaya hindi nasira ang uling ng nasunog na scroll. Mula sa mga naipon na scanned images ay binuo ito at nakagawa ng 3D image kung ano ang nakasulat dito. Ang nakasulat dito ay exact match sa Masoretic text ng letra por letra. Ang 2,000 years old na uling na ito mula sa sinunog na Torah scroll ay isang patunay ng accuracy at reliability ng Masoretic text. Kaya hindi basta matatawaran ang authority ng Masoretic text. Hindi natin sinasabi na walang pagkakamali sa Masoretic text. Ang ibig nating sabihin ay ito ang pinakamalapit sa ancient Hebrew scrolls sa mga kopya na meron tayo ngayon.
Ang pinakalumang Hebrew text na natagpuan na mula pa sa 7th century BCE, ay exact match din ng letra por letra sa Masoretic text. Ito ay texts na 700 years bago pa ipinanganak ang Messiah at wala pa ang Septuagint. Samantalang ang Septuagint ay walang mapagkumparahan dahil isang Greek translation nga lang. Ngayon ay mag-wrap na tayo sa topic na ito. Pag-usapan natin ang ilang bagay kung bakit malabo ang akusasyon na ang Masoretic text ang nagbago ng genealogy at chronology sa Bible. Ang akusasyon ng mga pabor sa Septuagint ay ang Masoretic text daw ang nagbawas ng 100 years sa original Bogetol age ng mga patriarchs. Pero ang tanong ay, bakit naman kailangan na baguhin ng Masoretic text ang chronology? Isa lang naman ang sinasabi nila. Upang ilayo daw ang timing sa panahon ng True Messiah at dalhin doon sa panahon ni Bar Kokhba. May mga objections dyan. Una, ang Seder Olam lang naman ang nagsabi tungkol sa pagbilang ng taon. Hindi naman Bible ang Seder Olam kundi kasulatan lamang ng chronologies. Hindi naman ang Bible mismo ang binago. Pangalawa, ang Seder Olam ay 30 years na naisulat makalipas ang Bar Kokhba revolt kaya wala na dapat patunayan dahil patay na sina Bar Kokhba at Rabbi Akiva. Pangatlo, 100 years nga lang ang kailangan para palitawin na si Bar Kokhba ang Messiah at hindi na kailangan ng 1,000 years o mahigit pa. Pang-apat, hindi nila dapat sinasabi na binago ni Rabbi Akiva ang Masoretic text dahil wala pa ang Masoretic text noong panahon nila at halos 1,000 years pa bago may lalathala. Panglima, kung binago ni Rabbi Akiva ang sinaunang Hebrew copies na pinagbatayan ng Masoretic text, ay bakit naman kapareho ito ng Samaritan Pentateuch na naisulat na bago pa lumitaw sina Rabbi Akiva? Ang mga Samaritans ay hindi kasando ng mga Jews. Paano sila makikinig sa isang kagaya ni Rabbi Akiva ng mga Jews? Kaya walang basehan ng paratang na ito. Ngayon naman, kung hindi ang Masoretic text ang may ginawang pagbabago sa chronology, ay bakit naman babaguhin ng Septuagint ang chronology? Ano ang rason? Ano ang intensyon? Para saan? Ano nga kaya ang dahilan ng Septuagint translators sa pagdagdag ng pare-parehong 100 years sa edad ng pagkakaroon ng anak ng mga patriarka? Ano ang kanilang motibo para gawin ito? Balikan natin ang panahon na isinagawa ang translation ng Torah sa Greek language ng Septuagint sa utos ni King Ptolemy ng Egypt. Tandaan na pinagawa ito para sa collections ng Great Library of Alexandria. Ito ay noong 3rd century BCE. Ang panahong ito ng 3rd century sa Egypt ang panahon ng Egyptian priest historian na si Manetho. Siya ang author ng Egyptiaca, na siyang major source ng chronology ng reigns ng kings of ancient Egypt. Si Manetho ang gumawa ng inflation sa history ng Egypt. Pinalawak niya ang kasaysayan ng Egypt upang ibida sa lahat ang kasaysayan ng Egypt. Ito ang dahilan kaya pati ang Septuagint ay kailangan na magkaroon din ng inflation o pagpahaba sa kasaysayan upang magtugma sa history ng Egypt. Kaya sa puntong ito ay malinaw na ang Septuagint ang may dahilan upang pahabain ang chronology ng Bible. Ano pa kaya ang dahilan ni Manetho na pahabain ang Egyptian history kaya nagkaroon ng inflation sa chronology maging ng Septuagint? Noong 3rd century BCE ay nasa ilalim pa ng Greek Empire ang Egypt at Babylon, na nasa pagitan naman ng Israel. Sa panahon ding ito ay nagpapaligsahan ng Egypt at Babylon kung sino ang may mas magandang influence sa nasasakupan ng Greek Empire. Kaya nagkaroon ng paligsahan kung sino ang first civilization, paunahan sa maraming bagay, at palumaan at pahabaan ng kaharian. Ang karibal ni Manetho sa Babylon noon panahon na yun ay ang Babylonian priest historian na si Berosus. Ang dalawang ito ay responsible o may kagagawan sa mga pagbabago sa ancient history. Ito ang dahilan kung bakit ang Septuagint ay tumutugma sa Sumerian history at Epic of Gilgamesh. Hindi ibig sabihin na hindi totoo ang mga pangyayari, kundi ang panahon ng pangyayari ay may nabago. Kaya ang Septuagint ang may mas mabigat na dahilan upang baguhin ang Bible chronology. Upang mapahaba nila ang Bible timeline ay 100 years inflations ang ginawa nila sa begetting age ng patriarch. Wala silang binago sa mga edad kasi mahahalata na masyado. Ang pagkakamali lang nila ay pare-parehong 100 years ang adjustments na ginawa nila. Nahal ata tuloy.
Sana iba-ibang figure na aabot sa halos 1,500 years na inflation. Meron din silang hindi naisip tungkol sa pagdagdag ng 100 years sa begetting age ng mga patriarchs. Ito ay dahil hindi karaniwan noong panahon na yun ang magkaanak sa edad na 100 years old o higit pa. Kung karaniwan sana ito ay hindi na sana nagduda si Abraham na magkakaanak pa sila ni Sarah. Pero ang sabi ni Abraham ay magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 years old na? Malinaw na hindi karaniwan noong panahon ng mga patriarchs ang magkaanak kapag 100 years old na at lalo na kung mahigit pa, na gaya ng nakasaad sa Septuagint. Kaya ang ginawa ng Septuagint na 100 years inflation ay hindi akma sa panahon at pangyayari. Ang Biblia mismo ang magpapatunay na mali ito. Kaya malinaw na ang Septuagint ang may pagkakamali. Dumako naman tayo sa panahon na tinatawag nila na from the birth of Christ o sa common terms ay BCE na patungo sa ating panahon. Paano ipapaliwanag ng supporters ng long-inflated chronology ng Septuagint ang mga taon na mahigit 2,000 years na mula sa panahon ng Messiah? Mahigit 7,000 years na ang kasaysayan ng tao ayon sa Biblia. Nasa 8th millennium na ba tayo? Bakit wala pa ang Messiah? May isa pang palusot tungkol kung bakit sumobra ang mga taon after the Messiah. Ito naman ang tinatawag na phantom years o phantom time conspiracy theory. Hindi naman daw totoo na lagpas na tayo sa panahon dahil inflated ang AD years o may nagsingit at nagpahaba sa ating panahon. Ipapaliwanag lang natin ng mabilisan ang summary ng paniniwala na ito. Mahaba kasi masyado ito kaya pipiliin na lang natin ang mga topics na ihahalimbawa natin sa paliwanag. Baka rin kasi hamaba na naman ng husto ang video na ito. Noong 1991 ay inilathala ng German historian na si Heribert Illig, ang kanyang aklat na sa English ay The Invented Middle Ages, the Greatest Period Falsification in History. Ito ang nagbigay buhay sa usapin tungkol sa phantom time conspiracy theory. Naniniwala siya na around 300 years ang isiningit sa panahon ng Middle Ages sa kasaysayan. O eksaktong 297 years mula year 614 CE hanggang year 911 CE. Para sa kanya ang kasalukuyang panahon o taon at dantaon, ang 21st century ay isang biglay o malaking kasinungalingan. Ang katotohanan ayon sa kanya, ay nasa 18th century pa lang daw tayo o 1700s. Halimbawa, kung year 2023 tayo ngayon ay dapat daw o ang tama ay year 1726 pa lang, ayon sa kanyang reality. Kaya para sa kanya ay hindi totoo ang Middle Ages, ang mga palasyo sa Middle Ages, hindi totoo si Charlemagne, at lahat ng kasaysayan sa Middle Ages ay gawa-gawa lang at puro kasinungalingan. Ayon kay Illig, ang ilang patunay dito ay dahil walang archaeological evidence mula sa Middle Ages, walang scientific advancement, walang architectural structures development, at walang historical details. Ilan pa lamang yan sa mga claims. Ang mga Romano daw ay detalyado ang talaan ng mga kasaysayan pero nakakapagtaka daw kung bakit sa pag-umpisa ng Dark Ages ay biglang parang nawala ang history. Ang architectural design daw noong year 476 CE ay pareho lang noong year 1000 CE na parang walang pag-unlad. Ang technological advancement ay tumigil. Walang European castle na ipinatayo sa panahong yun. Ang tanging nagbigay ng highlight ay ang tungkol kay Charlemagne at ang Carolingian dynasty. Kaya lang masyado daw magaling si Charlemagne para sa isang tao lang at napakarami niyang ginawa sa loob ng maikling panahon. Kaya parang napaka-imposible daw. Halatang gawa-gawa lang daw. Ang pinagdudahan ni Illig, na may kagagawan ay si Holy Roman Emperor Otto III, kasabwat sina Pope Sylvester II, at Byzantine Emperor Constantine VII. Ito daw ay upang matulak ang panahon nila mula sa 7th century papunta sa 10th century. Ito ay upang palitawin sa kasaysayan na sila ang mga rulers ng New Millennium at si Otto III bilang Holy Roman Emperor.
Ito ay sa 6th millennium ng Christian chronology at 7th millennium naman sa Septuagint chronology, lumalabas na sila ang ruler ng Messianic Kingdom ayon sa biblical prophecy. Kaya mahalaga sa kanila ang panahon na ito. Si Charlemagne daw ay kinatha bilang magandang background ng pagiging Holy Roman Emperor ni Otto III. Kaya lang ay may mga nakalimutan si Illig na ilang mga bagay. Narito ang ilan sa mga patunay na nagkakamali si Heribert Illig sa kanyang phantom time conspiracy theory. Nakalimutan niya ang mga sumusunod. Ang astronomical events. Isang halimbawa na ang Halley's Comet na nakikita mula sa Earth every 75 years. Ito ay recorded ng mga astronomers mula pa noong 5th century BCE. Kung totoo ang inflation sa Middle Ages ay sana naapektuhan ang dates ng pagpabalik-balik nito. Pero walang nabago sa astronomical cycle dates ng Halley's Comet. Maayos ang lahat ng dates ng monitoring ng Halley's Comet mula noon hanggang ngayon. Ganoon din sa iba pang astronomical events gaya ng eclipses. Sakto naman ang mga dates nito ayon sa records. Ang fall of the Roman Empire. Ang pagbagsak ng Roma ay nag-iwan ng kaguluhan at kasiraan. Sinira ang lahat ng digmaan. Halos ang lahat sa buong mundo ay nasa kahirapan. Walang panahon sa science and technology ang mga tao dahil sa gutom. Ito ang dahilan kaya walang pag-unlad sa Middle Ages. Hindi dahil sa phantom time. Ang archaeology of nature, isa na ang tinatawag na tree-ring dating. Nabibilang ang taon ng mga puno sa pamamagitan ng mga guhit sa puno nito. Sa pagsusuri sa pamamagitan nito ay napatunayan na hindi totoo ang phantom time conspiracy theory. Ang world historical events. May mga pangyayari sa kasaysayan ng ibang mga bansa sa buong mundo na kasabayan ng Middle Ages. Ang ilang halimbawa na lang nito ay ang mga pangyayari sa Europe gaya ng sa Anglo-Saxon England at Papacy. Kasabayan din nito si Muhammad at ang paglaganap ng Islam, maging ang Tang Dynasty sa China at ang ugnayan nito sa Islamic world. Kaya wala man nangyari sa Germany sa Middle Ages ayon sa pananaw ni Heribert Illig, pero hindi ibig sabihin noon ay tumigil ang lahat sa buong mundo. Kung tumigil sana lahat ay maaaring totoo ang phantom time. Kaso hindi nga tumigil, kaya hindi totoo ang phantom time conspiracy theory at mananatili na lang ito na theory. Kaya debunked na ang mga ito. Kahit anong karagdagan pa at mga paliwanag at palusot ay wala nang patutunguhan ang mga paniniwalang ito, dahil kahit hindi pa kumpleto ang mga inilabas natin dito na paliwanag, ay sapat na para patunayan kung ano ang totoo. Kaya ang payo ng channel na ito mga kababayan, ay huwag basta-basta magsasabi kung alin ang tama o tama sila. Huwag basta-basta maniniwala agad sa mga nababasa, naririnig, at napapanood. Ang sinasabi lang natin ay magdahan-dahan lang at huwag magpakasigurado agad sa pinaniniwalaan. Pag-aralan muna at pag-isipan, habaan ang pasensya, magtiyaga. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong panahon at panunood. Huwag po ninyong kalimutan na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Yan lang po ang maliit na pabor na hinihiling namin. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan.
Mabuhay po kayong lahat. Hanggang sa muli.